Aalis ka na naman? Hindi pa nga sumisikat ng gusto ang araw, Leo. Hawak mo na agad ang briefcase mo? Bungad ni Andrea habang pababa ng grand staircase ng kanilang mansyon. Ang boses niya ay may halong pait. Umaalingaw sa tahimik na pasilyo ng kanilang dambuhalang tahanan. Humarap si Leo, ang gwapong CEO na laging planchado ang suot habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Love, kailangan. Ang merger sa Tokyo ay hindi pwedeng ipagpaliban. Isang pirma ko lang, doble ang kikitain ng kumpanya natin ngayong quarter. Kumpanya? Laging kumpanya. Pulong ni Andrea na makalapit siya sa asawa. Ang kanyang silk robe ay bahagyang humahawi. Nagpapakita ng kanyang makinis na binti at perpektong hubog ng katawan na bunga ng disiplina sa gym. Kailan mo ba huling tinanong kung kumusta ako? Kung nakatulog ba ako na maayos sa tabi mo habang ikaw ay nakaharap sa laptop hanggang madaling araw? Huminga na malalim si Leo. Lumapit siya at tinawakan na magkabilang balikat ni Andrea. Sinusubukang pakalmahin ang namumuong bagyo sa mga mata ng asawa. Andrea, look at me. Everything I do for us. Para sa kinabukasan natin. Gusto ko kapag nagkaanak tayo, wala na silang hihilingin pa. I want to build an empire for you. Pero Leo, ang kailangan ko ay asawa, hindi emperador. Naiiyak na sagot ni Andrea. Anniversary natin sa Sabado. Promise mo sa akin, vacation leave ka noon ha? Napatitig si Leo sa asawa. May dumaang guilt sa kanyang mga mata. Pero agad itong napalitan ng determinasyon para sa trabaho. I'm sorry, love. Babawi ako. Pagbalik ko mula sa Japan, ibibili kita ng bagong condo sa Makati. O kahit anong trip na gusto mo, go ahead. Just let me finish this deal first. Hinalikan ni Leo si Andrea sa noo. Isang halik na mabilis. Parang isang obligasyon na kailangan matapos bago ang board meeting. I love you, Andrea. More than anything. Huwag kang mag-alala, malapit na itong matapos. Lagi mo namang sinasabi yan. Matabang na sagot ni Andrea habang pinapanood ang asawang lumabas ng pinto patungo sa naghihintay na sasakyan. Naiwan si Andrea sa gitna ng malawak na dining area. Ang lamesa ay puno ng masasarap na pagkain. Tapa, omelette, sariwang prutas, pero wala siyang gana. Ang yaman nila ay tila isang gintong hawla. Maganda sa labas, pero nakakasakal sa loob. Pakiramdam niya, isa lamang siyang trophy wife na inilalagay na display pero hindi naman kinakausap. Pinanood niya ang kanyang sarili sa malaking salamin sa sala. Ang kanyang ganda ay unti-unti nang nilalamon ng lungkot. Anong salbi ng ganda ko kung ang tanging nakakakita lang nito ay ang mga pader ng bahay na to? Sabi niya sa sarili. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang tunog ng notification sa kanyang phone. Isang message mula sa kanyang gym. Naalala niya ang kanyang routine. Doon lang siya nakakahinga. Doon lang siya nakakaramdam na may nakakapansin sa kanyang halaga. Kinuha niya ang kanyang gym bag. Ang pag-aalaga sa sarili, ang pagpunta sa gym, ang pagpapanatili ng kanyang magandang pangangatawan, ito na lang ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng pagkalibang. Hindi niya alam. Sa araw na ito, ang pagtakas niya sa lungkot ay magdadala sa kanya sa isang landas na hindi na niya mababalikan. Sa kabilang banda, si Leo ay abala sa pag-scan ng mga papeles sa loob ng sasakyan. Hindi niya naisip na naiwan niyang huluhaan ng asawa. Para sa kanya, ang pagbibigay ng marayang buhay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal. Mali siya. Dahil sa bawat oras na wala siya, may isang puwang na nabubuo sa puso ni Andrea. Isang puwang na handang puna ng sino mang magbibigay ng atensyong ipinagkakait niya. Dito nagsimula ang lamat. Isang lamat na hindi kayang takpan ng anumang halaga ng pera. Maingay ang paligid pagpasok ni Andrea sa loob ng eksklusibong fitness club na madalas niyang puntahan. Inilagay niya ang kanyang designer gym bag sa locker. Habang nakatitig sa salamin, inayos niya ang kanyang suot. Isang tight-fitting na kulay ube na activewear na lalong nagdiin sa kanyang hubog gitarang katawan. Napabuntong hininga siya. Kaninang umaga, halos hindi man lang sinulya pa ni Leo ang kanyang suot kahit na bago pa ang kanyang silk robe. Para kay Leo, siya ay bahagi na lang ng dekorasyon sa bahay. Nandoon, pero hindi na kailangan titigan. Andrea, akala ko hindi ka na makakarating. Isang barito ng boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon si Andrea. Si Mark, ang kanyang personal instructor. Nakasuot si Mark ng isang simpleng itim na sando na nagpapakita ng kanyang malalaking braso at balikat. Medyo napatagal lang ang pag-aayos sa bahay, Mark. Let's just start. Matabang na sagot ni Andrea.
Pero hindi niya maitatago ang konting kaba nang mapansin niyang hindi inaalis ni Mark ang tingin sa kanyang mga mata. Hindi ito ang tingin ng isang empleyado. Ito ang tingin ng isang lalaking nakakabasa sa nararamdaman niya. You look tired. At hindi yan dahil sa puyat. Una ni Mark habang nagsisimula silang mag-warm up. Habang nagsisimulang mag-stretching si Andrea, nararamdaman niyang sinusundan ni Mark ang bawat galaw niya. Hindi katulad ni Leo na lagi nagmamadali at nakatingin sa relo. Si Mark, tila lahat ng oras sa mundo ay para sa kanya. Focus, Andrea. Masyadong malalim ang iniisip mo, sabi ni Mark habang nagsisimula silang mag-squats. Dito na nagsimulang lumapit si Mark. Sa bawat baba ni Andrea, nararamdaman niya ang presensya ng lalaki sa kanyang likuran. I'll spot you. Baba pa. Control the weight. I'm right here. Naramdaman ni Andrea ang mga kamay ni Mark sa kanyang bewang. Sa simula, akala niya yung simpleng pag-alalay lang ito para sa safety. Pero habang tumatagal, ang pagkapit ng mga palad ni Mark ay tila nagiging mas matagal at mas matatag. Ramdam ni Andrea ang init ng balat ni Mark na tumatago sa manipis niyang suot. Isang mainit na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa kanyang asawa. Mark, okay na. Kaya ko na. Mahinang saway ni Andrea, pero ang kanyang boses ay walang diin. Hindi niya itinulak ang lalaki. Sa loob-loob niya, uhaw siya sa ganitong uri ng atensyon. Yung hinahawakan siya, yung inaalalayan siya nang hindi nagmamadaling umalis. Inaalalayan lang kita, Andrea. Ayoko matumba ang pinakamagandang kliyente ko. Bulong ni Mark. Sayang naman ang ganda mo kung puro lungkot lang ang dala mo rito. Napatigil si Andrea at hinarap si Mark. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang. Masyado ka namang tsismoso para mapansin ko pa yan. Umisi si Mark. Isang ngising hindi nakakaasar kundi puno ng pagnanasa. Andrea, ang babaeng tulad mo, hindi dapat hinahayaang nag-iisa. Dapat pinaparamdam na ikaw ang priority. Hindi lang tuwing gabi, kundi bawat minuto ng araw. Umiwas ng tingin si Andrea, pero hindi siya lumayo. Ang mga salita ni Mark ay parang gamot sa kanyang pusong matagal nang nakakulong sa katahimikan ng mansyon. Wala kang alam sa amin. Mahinang depensa ni Andrea, pero ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ang alam ko lang pagod ka na. Pagod ka na maging pangalawa sa trabaho niya, sabi ni Mark habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ni Andrea pababa sa kanyang kamay. Dito, ikaw ang focus ko. Walang ibang mahalaga kundi ang workout mo at ikaw. Biglang binalot ng katahimikan ng sulok na iyon ng gym. Ang tunog lang ng malakas ng aircon at ang sariling pintig ng puso ni Andrea ang naririnig. Tumingin siya sa mga mata ni Mark. Mga mata nagbibigay sa kanya ng atensyong matagal na niyang hinihingi kay Leo pero hindi niya nakuha. Dito niya naramdaman ang panganib. Pero kasabay nito ay ang kakaibang pakiramdam na sa wakas may nakakakita sa kanya bilang isang babae, hindi bilang isang asawa lang ng isang bilyonaryo. Masyadong maingay dito, bulong ni Mark. Ang boses ay naging seryoso. May private studio sa dulo. Walang tao doon. Mas makakapag-focus tayo sa kung ano ba talaga ang kailangan mo. Nag-aalangan si Andrea. Isang hakbang lang at alam niyang magbabago ang lahat. Naisip niya si Leo, ang asawa niyang nasa meeting ngayon. Malamang ay nakalimutan na siyang i-text. Naisip niyang malawak at malamig na mansyon na wala man lang makausap. Sige. Maikling sagot ni Andrea. Sumunod siya kay Mark patungo sa madilim at tahimik na silid sa dulo ng pasilyo. Sa bawat hakbang, unti-unting nawawala ang kanyang konsensya at napapalitan ng isang hindi maipaliwanag na pagnanais na matagal na nalang hindi ginagawa ng asawa. Ang pinto ng private studio ay sumara ng may mahinang tunog. Ang silid ay malawak, balot ng malalaking salamin, at tanging asol na ambient light mula sa kisame nagbibigay ng liwanag. Malamig ang buga ng aircon. Pero sa loob ni Andrea, may namumuong kakaibang init. Dito tayo, Andrea. Walang istorbo, walang titingin. Mahinang sabi ni Mark. Ang boses ay mas malalim, mas seryoso. Tumayo si Andrea sa gitna ng silid. Nakita niya ang sarili niya sa salamin. Isang babaeng tila may lahat ng luho sa mundo. Pero ang mga mata ay sumisigaw ng pangungulila. Lumapit si Mark sa kanyang likuran. Hindi ito humawak agad. Nanatili lang ito doon. Sapat na para maramdaman ni Andrea ang hininga nito sa kanyang bato. Masyadong matigas sa mga balikat mo. You carried too much, Andrea. Pulong ni Mark. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang malalaking palad sa balikat ni Andrea. Ang pagdampi ng balat ni Mark ay tila kuryenteng gumagapang sa buong sistema ni Andrea. Mark, hindi tayo dapat nandito. Mahinang saway ni Andrea.
pero hindi siya gumalaw. Nanatili siya nakasandal sa presensya ng lalaki. Bakit? Dahil ba natatakot kang maramdaman ng bagay na matagal nang ipinagkakait sa'yo? Iniharap ni Mark si Andrea sa kanya. Ang asawa mo, binibigyan ka ng pera, binibigyan ka ng mansyon, pero kailan kanya huling hinawakan ng ganito? Yung parang ikaw ang pinaka-importanteng tao sa mundo? Napayuko si Andrea. Ang mga salita ni Mark ay tumatama sa pinakamalambot na bahagi ng kanyang puso. Naalala niya si Leo, ang asawang laging nakatingin sa relo, ang asawang laging busy, ang asawang ang tanging haplos sa isang mabilis na halik sa noo bago ang trabaho. I'm lonely, Mark. Pag-amin ni Andrea. Ang boses ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, nailabas niya ang luhang kanina pa niya pinipigilan. I know. At hindi mo kailangan mag-isa ngayon. Sagot ni Mark. Kinamit niya ang kanyang hinalaki para patuyuin ang luha sa pisngi ni Andrea. Ang paghahawak na iyon ay hindi mabilis. Ito ay masuyo. Tila ninanamnamang bawat sandali. Unti-unting inilapit ni Mark ang kanyang mukha. Sa puntong ito, alam ni Andrea na maaari pa siyang tumakbo. Maaari pa siyang magdahilan at umuwi sa kanilang mansyon. Pero, ang gutom ng kanyang kaluluwa, para sa atensyon, ay mas matimbang kaysa sa kanyang katapatan. Na maglapat ang kanilang mga labi para may sumabog na damdamin sa loob ni Andrea. Hindi ito katulad ng mga halik ni Leo na tila isang obligasyon. Ang halik ni Mark ay mapangahas, gutom, at puno ng buhay. Damdam ni Andrea ang matitigas na braso ni Mark na bumalot sa kanyang bewang. Hinihila siya palapit. Tila gustong burahin ang anumang distansya sa pagitan nila. Dinala siya ni Mark sa isa sa mga yoga mats sa sulok ng silid. Ang lamig ng sahig ay salungat sa naglalagablab na tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sa bawat haplos ni Mark sa kanyang balat, tila nalilimutan ni Andrea ang kanyang pangalan. Ang bawat bulong ni Mark sa kanyang tainga ay tila musika na nagpapalimot sa kanya na sa labas ng silid na nito, siya ay asawa ng isang iginagalang na CEO. Dito, Andrea, sa akin ka lang. Paos na sabi ni Mark habang ang kanilang mga katawan ay naglalayag sa isang emosyong matagal nang itinagaw ni Andrea. Sa dilim at lamig ng silid na iyon, ang katapatan ni Andrea ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat galaw, bawat buntong hininga, at bawat salita ay selyo ng kanyang pagtataksil. Pero sa sandaling iyon, wala siyang pakialam. Mas gusto niya magkasala kaysa manatiling tuyot sa loob ng isang gintong hawla. Nang matapos ang lahat, naiwan silang nakahiga sa sahig. Hinihingal at kapabalot ng katahimikan. Tumingin si Andrea sa kisame. Alam niyang paglabas niya sa pintong iyon, hindi na siya ang dating Andrea. Ang lamat sa kanyang puso ay naging isang malaking bangin na hindi niya alam kung paano dadalhin. Kailangan ko nang umuwi. Bulong ni Andrea, bagaman ang kanyang katawan ay ayaw pang kumalas sa init ni Mark. Hihintayin kita bukas, sagot ni Mark. Sabay halik sa kanyang balikat. Isang pangako na alam ni Andrea na hindi niya matatanggihan. Umalis si Andrea sa gym na tila lumulutang. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng mga katulong. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Malamig, malawak, at walang tao. Humiga siya sa kanilang kama at doon niya naamoy ang pabango ni Leo sa unan. Isang matinding guilt ang gumapang sa kanyang dibdib. Pero kasabay nito ay ang pag-asam para sa susunod na araw. Ang romansang nahanap niya sa dilim ay naging isang laso na dahan-dahang papatay sa kanilang pagsasama. Ngunit ito rin ang tanging bagay na nagpapasaya sa kanya. Lumipas ang mga araw na tila isang pelikula para kay Andrea. Ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa lungkot ng pag-alis ni Leo, kundi sa pananabik sa muling pagkikita nila ni Mark. Ang dating matabang ng ngiti ni Andrea ay napalitan ng isang ningning sa mga mata na hindi maipaliwanag ng kanyang mga katulong sa bahay. Ma'am, parang ang ganda ng aura niyo ngayon. Bagong skincare po ba? Una ni Manang Rosa, ang kanilang mayordoma, habang inihahanda ang kape ni Andrea sa garden. Napangiti lang si Andrea habang nakatingin sa kanyang phone. Isang text mula kay Mark ang kanyang binabasa. Hindi ako makapokus dito sa gym. Naisip ko pa rin ang bango mo kahapon. See you later, my favorite client. Siguro Manang dahil sa regular na exercise. Sagot ni Andrea sabay tago ng phone sa bulsa ng kanyang robe. Sa loob ng mansyon, tila naging mas masigla sa Andrea. Mas naging maasikaso siya sa mga gamit ni Leo. Mas naging madalas ang pagpapaluto niya na masasarap na ulam. Pero sa likod ng lahat ng ito ay ang matinding guilt na sinusubukan niyang tabunan ng sobrang pagpapakitang tao. Ang bawat halik niya kay Leo sa pisngi bago ito pumasok sa opisina ay tila isang bayad puri sa kasalanang gagawin niya pagsapit ng 10:00 ng umaga.
Isang gabi, umuwi si Leo na may bitbit na pasalubong. Isang mamahaling kwintas mula sa isang sikat na brand sa Paris. Love, I'm sorry kung naging busy ako nitong mga nakaraang linggo. This is for you. Para sa anniversary natin na hindi ko nasipot ng maayos. Sabi ni Leo, habang isinusuot ang kwintas sa leeg ni Andrea. Tinignan ni Andrea ang kanyang sarili sa salamin. Ang diamante ay kumikinang, simbolo ng yaman at seguridad na ibinigay ni Leo. Pero ang nararamdaman ni Andrea ay hindi tuwa, kundi isang malamig na hapdis sa kanyang dibdib. Habang hinahawakan ni Leo ang kanyang mga balikat, ang naaalala ni Andrea ay ang mga kamay ni Mark sa loob ng madilim na studio. Salamat, Leo. Napakaganda nito. Pulong ni Andrea. You deserve the best, Andrea. Alam mo naman lahat ng ginagawa ko ay para sa atin, di ba? Konting tiis na lang. Matatapos na ang expansion ng Santiago Tech at magkakaroon na ako ng mas maraming oras para sa'yo. Masuyang sabi ni Leo bago hinalikan ng balikat ng asawa. Hindi nakasagot si Andrea. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang aminin na hindi kwintas ang kailangan niya kundi ang presensya ng asawa na ngayon lang ibinibigay ni Leo kung kailan huli na ang lahat. Ang bawat I love you ni Leo ay parang asidong tumutunaw sa kanyang konsensya. Kinabukasan, sa loob ng gym, ang lahat ng guilt na iyon ay tila naglaho na makita niya si Mark. Ang kanilang relasyon ay hindi na lang basta pisikal. Naging sandalan na rin ni Andrea ang lalaki sa kanyang mga hinaing sa buhay. Binigyan niya ako ng kwintas kagabi. Kwento ni Andrea habang nakahiga sa bisig ni Mark sa loob ng kanilang secret spot. Pero lang ang kaya niyang ibigay, Andrea. He's buying your silence, your loyalty. Pero ako, I give you what money can't buy. Passion, time, and myself. Sagot ni Mark sabay haplos sa buhok ni Andrea. Ang mga salita ni Mark ay naging laso na dahan-dahang pumatay sa anumang natitirang respeto ni Andrea kay Leo. Naniwala siya na ang pagtaksil niya ay isang revelasyon o isang pagbangon mula sa pagiging biktima ng isang absent husband. Naging mas mapangahas sila, hindi na lang sa studio, kundi sa mga nakaw na sandali sa loob ng sasakyan o sa mga hotel na hindi madalas puntahan ng mga kakilala nila. Isang araw, habang nag-aagahan, biglang nakaramdam na matinding pagkahilos si Andrea. Ang amoy ng paborito niyang fried rice ay biglang naging mabaho sa kanyang pangamoy. Tumakbo siya sa banyo, nagsuka. Ma'am Andrea, okay lang po ba kayo? Tanong ni Manang Rosa sa labas ng pinto. Oo, Manang. Baka napuyat lang ako sa pagbabasa. Sagot ni Andrea habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang phone at tiningnan ang kalendaryo sa app. 2 linggo na siyang delayed. Tumigil ang mundo ni Andrea. Sino ang ama? Si Leo na minsan lang niya makatabi dahil sa pagod nito sa trabaho? O si Mark na halos araw-araw niyang kasama sa nakalipas na 2 buwan? Sa loob ng banyo, habang nakatitig sa salamin, ang ningning sa mga mata ni Andrea ay napalitan ng isang matinding takot. Ang lihim na akala niya ay mananatili sa dilim ay malapit nang lumabas sa liwanag. Hawak niya isang maliit na plastic na stick, isang simpleng bagay na may kapangyarihang gumuho sa kanyang marangyang buhay. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang taon. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang dahan-dahan niyang tiningnan ng resulta, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. 2 guhit, isang maliwanag na pula at isang bahagyang malabo pero hindi maikakailang naroon. Diyos ko, anong gagawin ko? Pulong ni Andrea habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Napaupo siya sa malamig na sahig ng banyo. Sinubukan niya mag-isip ng maayos. Sa nakalipas na 2 buwan, ilang beses lang silang nagtabi ni Leo dahil sa sunod-sunod na business trips nito sa Japan at Singapore. At sa bawat pagkakataong iyon, laging pagod ang asawa. Samantalang kay Mark, halos araw-araw silang magkasama sa loob ng private studio sa mga hapon na dapat ay nag-eehersisyo siya pero nauuwi sa isang romansang mapusok at walang pag-aalinlangan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Andrea ang sagot, pero ang aminin nito ay katumbas ng pagpapakamatay. Eksaktong bumukas ang pinto ng kwarto. Iniluwa nito si Leo. Bit-bit ang kanyang maleta at isang malaking bouquet ng mga sariwang tulips, ang paborito ni Andrea. Baka sa mukha ni Leo matinding pagod mula sa biyahe, pero nagniningning ang kanyang mga mata nang makita ang asawa. Love, I'm home. Surprise! Masayang sigaw ni Leo. Agad siyang lumapit kay Andrea na noon ay kakalabas lang ng banyo. Mabilisan na itago ang test kit sa bulsa ng kanyang robe. Leo, nandito ka na? Nauutal na tanong ni Andrea.
Pilit siyang ngumiti pero ang kanya mga kamay ay patuloy na nanginginig sa loob ng bulsa. Yes, at may mas magandang balita pa ako. I closed the biggest deal in the history of Santiago Tech. We are billionaires now, Andrea. Di na lang tayo basta mayaman. Tayo na ang nasa tuktok. Pinuhat ni Leo ang asawa at inikot-ikot sa tawa. Lahat ng paghihirap natin, lahat ng oras na wala ako rito, nagbunga na. Mula ngayon, mas marami na akong oras para sa'yo. Napansin ni Leo ang pamumutla ni Andrea. Wait, are you okay? Bakit ka nanginginig? At bakit parang namamaga mga mata mo? Umiyak ka ba? Dahan-dahang huminga na malalim si Andrea. Ito na ang sandali. Kung sasabihin niya ang totoo ngayon, mawawala ang lahat. Ang mansyong ito, ang pangalan niya, ang respeto ng mga tao at ang pagmamahal ni Leo. Pero kung mananatili siyang tahimik, mabubuhay siya sa isang habang buhay na kasinungalingan. Leo, may kailangan akong sabihin sa'yo. Mahinang sabi ni Andrea. Ano yon, love? Kahit ano, ibibigay ko sa'yo. Gusto mo ba ng bagong bahay sa Forbes Park? Sabihin mo lang. Sagot ni Leo habang masuyong hinahaplos sa mukha ng asawa. Inilabas ni Andrea ang test kit mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ito kay Leo nang hindi tumitingin sa mga mata nito. Sandaling natigilan si Leo. Tinignan niya ang test kit. Tinignan ni Andrea at unti-unting gumuhit ang pinakamalawak at pinakamasayang ngiti sa kanyang mukha. Naluha ang matikas na CEO. Isang bagay na bihirang makita ni Andrea. Buntis ka? Magiging tatay na ako? Napasigaw si Leo sa tawa. Niyakap niya si Andrea na sobrang higpit. Tila ayaw na itong pakawalan. This is it. Ito ang pinaka-importanting deal sa buhay ko. Thank you, Andrea. Thank you for this miracle. Akala ko dahil sa sobrang stress ko sa trabaho, hindi na tayo magkakaanak. Pero heto na. Habang humahagulgol si Leo sa balikat ni Andrea, dahil sa sobrang saya, si Andrea naman ay nakatitig sa kawalan. Ang bawat patak ng luha ni Leo ay parang asidong tumutunaw sa kanyang konsensya. Ang sayang nakikita niya sa asawa ay ang siyang wawasak sa kanila balang araw. Paano niya sasabihin na ang miracle na ipinagpapasalamat ni Leo ay posibleng bunga ng kanyang pagtataksil sa isang hamak na gym instructor? Kinabukasan, ang balita ay kumalat sa kanilang buong sambahayan. Si Leo ay hindi na pumasok sa opisina. Sa halip, inubos niya ang oras sa pagtawag sa mga pinakamagaling na doktor at pag-order ng mga libro tungkol sa pagbubuntis. Everything will be perfect, Andrea. I will make sure of that. Pangako ni Leo habang hinahalikan ng tiyan ni Andrea na wala pang bakas ng umbok. Ngunit sa kabilang panig ng kanyang buhay, may isang taong naghihintay ng balita. Kinuha ni Andrea ang kanyang phone at nakita ang message ni Mark. Bakit hindi ka sumipot kanina? I missed you. Punta ka rito. I have a surprise for you. Napapikit si Andrea. Alam niyang hindi ito aalis hanggat hindi nito nakukuha ang lahat sa kanya. Ang sumunod na linggo ay naging isang bangungot para kay Andrea. Ang mansyon ng mga Santiago ay balot ng saya. Si Leo ay tila nagbago. Maagang umuwi. Nagdadala ng mga mamahaling maternity wear at organic foods at gabi-gabing kinakausap ang kanyang tiyan. Ang bawat haplos ni Leo ay puno ng pangarap. Pero para kay Andrea, ito ay parang kuryente nagpapaalala sa kanyang kataksilan. Hindi tumitigil ang phone ni Andrea. Puno ito ng mga missed calls at messages mula kay Mark. Andrea, nasaan ka? Bakit hindi ka na nagpapakita sa gym? I know you're pregnant. Nabalitaan ko. We need to talk. Hindi makahinga si Andrea. Alam niyang hindi niya matatakasan si Mark habang buhay. Isang hapon, habang nasa isang business meeting sa Leo, nagpa siya si Andrea na harapin ng lalaki. Nakita niya si Mark na nakasandal sa isang puno. Suot ang kanyang gym sando na tila nagpapakita pa rin ng kanyang matitigas na braso. Pero sa pagkakataong ito, hindi na init ang naramdaman ni Andrea, kundi matinding kaba. Dumating ka rin. Bungad ni Mark. Ang boses ay malamig. Walang bakas ang dating lambing. Lumapit siya kay Andrea, sapat na para maamoy ng huli ang familyar na amoy ng pawis at pabango nito. Akala ko tuluyan mo na akong kinalimutan dahil nakuha mo na ang gusto mo. Ano yun, Mark? Buntis ako. At alam nating dalawa kung kanino to. Diretsahang sabi ni Andrea. Sinusubukan panatilihin ang tapang sa kanyang boses. Kailangan nating itigil to. Si Leo, mahal niya ang bata. Ituturing niya tong kanya. Hayaan mo na kami manahimik. Talaga? Ahayaan ko lang na palakihin ng lalaki ng anak ko. Ang anak natin? Sabi ni Mark. Ang boses ay naging paos at mapang-akit. Mark, anong gusto mo? Tanong ni Andrea.
Nanginginig ang boses. Dito na lumabas ang tunay na kulay ni Mark. Simple lang, Andrea. Gusto ko ng parte sa buhay niyo. Or sabihin natin na gusto ko ng parte sa yaman ng mga Santiago. Isipin mo na lang. Isang DNA test at guguho ang lahat ng pinaghirapan ni Leo. At ikaw, mapapalayas ka sa mansyong yan nang walang kahit ano. Halos hindi makahinga si Andrea. Ang lalaking akala niya na nagbibigay ng atensyong matagal na niyang hinihingi kay Leo, pero hindi niya nakuha, ay isa palang mapagsamantalang tao. Umuwi si Andrea na tulala. Pagdating niya, sinalubong siya ni Leo na may dalang maliit na sapatos sa kulay puti. Look, love, ang cute, diba? I can't wait to see our child wearing this. Niyakap ni Andrea si Leo at doon siya humagulgol. Akala ni Leo ay hormones lang ito ng kanyang pagbubuntis. Kaya lalo niya itong hinalikan at pinatahan. Hindi niya alam, ang yakap na iyon ay yakap ng isang babaeng unti-unti nang nilalamon ng sarili niyang konsensya. Gabi na pero maliwanag pa rin ang nursery room na ipinapagawa ni Leo. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Hawak ng isang ultrasound picture. May ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang lalaking sa wakas ay nahanap na ang tunay na kahulugan ng kanyang paghihirap sa negosyo. Love, tingnan mo. Sabi ng doktor, malusog daw siya. Kahit maliit pa, para nakikita ko na ang ilong mo sa kanya. Masayang sabi ni Leo na pumasok si Andrea sa silid. Hindi sumagot si Andrea. Nakatitig lang siya. Hindi na niya kaya ang pananakot ni Mark. Leo, tumigil ka na. Mahinang sabi ni Andrea. Lumapit si Leo. Ang mukha ay balot ng pag-aalala. Hinawakan niya ang mga kamay ni Andrea pero mabilis itong binawi ng huli. Hindi sayang sanggol na ito. Diretsahang sabi ni Andrea habang nakayoko. Humagulgol siya. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Isang nakakabinging katahimikan na namayani sa nursery room. Tila huminto ang oras. Ang ultrasound picture na hawak ni Leo ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Anong biro yan, Andrea? Hindi nakakatawa. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mabasa. Ang mga luha na unti-unting bumabasa. Dahil sa sobrang takot. Hindi ito biro, Leo. Noong mga panahong wala ka, pakiramdam ko ay mas mahalaga pa ang merger mo kaysa sa akin. Naghanap ako ng atensyon sa iba. Kay Mark, ang gym instructor ko, siya ang ama ng bata. Pagsisiwalat ni Andrea, parang gumuho ang kisame ng mansyon sa ibabaw ni Leo. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng pag-asa, ngayon ay bakas ang pinakamalalim na sakit na maaaring maramdaman ng isang tao. Bakit, Andrea? Ibinigay ko ang lahat, ang yaman, ang buhay na to. Nagbago ako para sa'yo, para sa batang akala ko ay bunga ng pagmamahalan natin. Sigaw ni Leo. Patawarin mo ako, Leo, please. Nagkamali ako. Hagulgol ni Andrea sa paanan ng asawa. Tumingin si Leo sa paligid ng nursery. Gusto niya magwala. Gusto niyang palayasin si Andrea. Na makita niya ang asawa niyang lugmok at nanginginig sa takot, may isang bagay na nanaig sa puso niya. Tumayo ka. Sabi ni Leo sa malamig at paos na boses. Dahan-dahang tumingala si Andrea, handa na sa anumang sampal o pagtaboy. Pero nakita niya ang mga mata ni Leo. Pula, puno ng luha, pero may halong determinasyon. Tatanggapin ko ang bata. Ituturing ko siyang akin. Hindi tayo maghihiwalay dahil ayoko maging sira ang pamilyang ito sa mata ng lahat. Bibigyan ko siya ng pangalan ko. Sabi ni Leo. Napasinghap si Andrea. Leo? Bakit? Dahil kahit traidor ka, asawa pa rin kita. At ang batang yan, walang kasalanan yan sa duming ginawa mo. Pero wag mong asahan na magiging gaya tayo ng dati, Andrea. Ang tiwalang sinira mo, hindi na mabubuo. Dagdag ni Leo, bago siya tumayo at tumabas ng silid nang hindi lumilingon. Doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang mansyon Santiago ay nanatiling nakatayo. Pero sa loob nito, ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo. Tinanggap ni Leo ang bata, pero ang pag-ibig ay tuluyan ng pinalitan ng isang obligasyong puno ng pait at hinanakit. Lumipas ang 5 buwan. Isang malusog na batang lalaki na pinangalanan nilang Liam sa mata ng publiko at ng kanilang mga kamag-anak. Si Liam ang prinsipe ng Santiago Tech. Nagpo-party si Leo. Nagpa-picture kasama ang sanggol at ibinigay ang lahat. Pero sa halip na magpasalamat sa kadakilaan ni Leo, naging sandata pa ito ni Andrea para lalong saktan ng asawa. Ang kanyang guilt ay naging aggression. Alam ni Andrea na bawat tingin ni Leo kay Liam
ay may hapdi. Kaya inunahan niya ito ng galit para hindi siya ang magmukhang dehado. Leo, nasaan ang gatas ni Liam? Bakit hindi mo pa binibili ang imported na formula na pinapabili ko sa'yo? Pasigaw na bungad ni Andrea habang pababa ng hagdan, pitpitang umiiyak na sanggol. Wala na ang malambing na tinig nito. Napalitan na ito ng pagiging dominante. Kakarating lang ni Leo mula sa isang mahabang board meeting. Bakas ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Andrea, pagod ako. Kadarating ko lang. At marami pa namang stock sa kitchen, di ba? Marami? Paubos na yun. Wala ka talagang kwenta. Akala ko ba tatanggapin mo tong bata? Bakit parang napipilitan ka lang? Pulyaw ni Andrea sa harap ng mga katulong. Napapikit si Leo. Pilit na pinapakalma ang sarili. Tinatanggap ko siya, Andrea. Binigay ko ang pangalan ko sa kanya. Pinapakain ko kayo. Ano pa bang gusto mo? Gusto ko ng asawang hindi laging mukhang namatayan pagkakita sa amin. Kung hindi mo na kami mahal, umalis ka na lang. Sigaw pa ni Andrea. Sabay balibag ng unan sa direksyon ni Leo. Hindi na matiis ni Leo ang bigat sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at ang kanyang jacket. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta gusto lang niyang takasan ang tinatawag niyang tahanan. Pinaharurot ni Leo ang kanyang sasakyan sa gitna ng hating gabi hanggang sa dalhin siya sa kanyang mga gulong sa isang sikat na upscale bar. Pagpasok niya, sinalubong siya ng malakas na tugtugan at amoy na mamahaling alak. Humanap siya ng sulok sa bar counter, malayo sa mga taong nagsasaya. Isang bote ng pinakamapait na whiskey niyo. Huwag niyo nang lagyan ng yelo. Utos ni Leo sa bartender. Sa kabilang dulo ng bar, isang babae ang tahimik na nagmamasid. Siya si Isidra. Nakasuot siya ng isang simpleng puting corporate blouse na nakatupi ang banggas at isang salamin na nagbibigay sa kanya ng aura ng pagiging matalino at profesional. Si Isidra ay isang senior architect at naroon lang siya para mag-relax pagkatapos ng isang matagumpay na project presentation. Napansin ni Isidra ang lalaking kanina pa dire-diretso ang inom. Nakilala niya ito, si Leo Santiago. Pero ang lalaking nakikita niya ngayon ay malayo sa litrato nito sa Forbes magazine. Ang Leo na nasa harap niya ay isang lalaking durog at wasak. Nang maubos si Leo ang bote, hindi na niya kayang itayo ang sarili. Tumayo siya, pero agad ding napakapit sa bar counter. Lumapit si Isidra. Hindi niya alam kung bakit, pero nararamdaman niya ang pangangailangan na tumulong. Sir, baka gusto niyo nang magpahinga. May hinahong sabi ni Isidra habang inaalalay ng braso ni Leo. Tumingin si Leo sa kanya. Sa gitna ng kanyang kalasingan, nakita niya ang mga mata ni Isidra. Mga matang walang halong pagnanasa o galit, kundi puro malasakit. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sino ka? Bulong ni Leo. Isidra, simpleng sagot ng babae. At sa tingin ko, kailangan mo ng isang taong makikinig sa'yo. Noong gabing iyon, sa loob ng tahimik at payapang konto ni Isidra, kung saan niya dinala si Leo para pagpahingahin, naramdaman ni Leo ang isang bagay na kinalimutan na niya, ang pakiramdam na siya ay pinahahalagahan. Naging madalas ang pagkikita ni Leo at Isidra, hindi ito tulad ng relasyon nila ni Andrea na puno ng laro at material na bagay. Kay Isidra, nakahanap si Leo ng kapayapaan sa maliliit na kapehan, sa pag-uusap tungkol sa arkitektura at pangarap. Unti-unting nabuo muli ang pagkatao ni Leo. Isang gabi, umuwi si Leo sa mansyon na desidido na. Andrea, gusto ko nang makipaghiwalay. Malamig na sabi ni Leo. Inilapag niya ang isang makapal na envelope sa lamesa. Annulment papers. Pirmahan mo yan at ibibigay ko sa iyo ang mansyong ito at sapat na sustento para kay Liam. Pero aalis na ako. Natigilan si Andrea. Ano? Iiwan mo ako? Tinanggap ko ang responsibilidad, Andrea. Pero hindi ko tinanggap ang habang buhay na parusa. Sagot ni Leo na may paninindigan. Binigyan kita ng pagkakataon. Pero ginawa mong masalimuot ang buhay ko. Ngayon, pipiliin ko naman ang sarili ko. Pipiliin ko ang taong nakakakita sa halaga ko. Nagwala si Andrea. Umiyak at nagmakaawa. Pero sarado na ang puso ni Leo. Sa gabing iyon, dala ang isang maleta. Tuluyan na lumabas si Leo sa gintong hawla na itinayo niya para sa maling tao. Mabilis na lumipas ang isang taon. Sa isang simpleng, ngunit eleganteng garden wedding sa Tagaytay, nakatayo si Leo habang hinihintay ang kanyang mapapangasawa. Wala rito ang mga kamera na media o ang mga pekeng kaibigan sa negosyo. Ang narito lang ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Isidra. Napakaganda nito sa kanyang simpleng puting gown. Walang diamante ng kasing laki ng kay Andrea, pero ang ningning sa kanyang mga mata ay sapat na para liwanagan
ang buong mundo ni Leo. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Bulong ni Leo na makarating sa Isidra sa kanyang tabi. Salamat sa pagpili. Sagot ni Isidra sabay pisil sa kanyang kamay. Sa kabilang banda, naiwan si Andrea sa malaking mansyon. Bagaman nasa kanya ang lahat ng luho, wala siyang kausap kundi ang mga kapatid. Si Mark, iniwan din siya nito matapos malaman na wala na siyang kontrol sa yaman ni Leo. Habang nagpapalitan ng sumpaan sina Leo at Isidra, sumisikat ang araw sa likod ng Bulkang Taal. Isang bagong simula, isang bagong buhay. Natutunan ni Leo na ang pag-ibig ay hindi isang transaksyon, kundi isang desisyon na manatili sa tabi ng isa't isa sa hirap at ginhawa ng may katapatan at respeto.